declare with faith at malakas, in Christ, forgiveness of all my sins and the gift of salvation. In Christ, I am blessed with the joy of the Lord, divine protection, and supernatural provision. In Christ, from His abundance, I receive one gracious blessing after another to be a blessing to others. In Christ, I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. In Christ, I am blessed with peace that surpasses all understanding. In Christ, I am blessed with the righteousness of God and the assurance of eternal life. In Christ, I am blessed with the Holy Spirit as my guide and my helper. In Christ, I am blessed with victory over sin, sickness, curses, poverty, and death. In Christ, I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ, I am blessed with wisdom, knowledge, understanding, and hunger for God's Word. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful opportunity and a privilege to be in your presence tonight. At muli, Panginoon, we're expectant, O God, na muli kang kikilos sa aming pong buhay. Kikilos ka sa bawat challenges, sa bawat problema, sa bawat pagsubok na dinaraanan ng iyong mga anak. And I believe, Lord God, na sa gabing ito, sila po'y mapapalakas, O Diyos. And I believe, Lord God, na meron ka mga tutugunin ng mga panalangin ngayon. And Lord, once again, allow your Holy Spirit to speak to us in a mighty way upang paglabas po namin sa lugar na ito, Panginoon, hindi na kami katulad ng dati. We thank you, we honor you, and we are open, Lord God, for all your corrections, for all your rebukes, O God. And our life, Lord God, ay patuloy na magniningning, O Diyos, dahil ikaw ay nasa sa amin. We thank you, we honor you, in Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Last time po, we talked about moving forward in an attitude of gratitude. Sino po yung nagpapasalamat? Naririto ka ngayon. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, it's a very, very important po na palagi po tayo magkaroon po ng puso ng pasasalamat. Magpasalamat po tayo sa bawat umaga. Magpasalamat po tayo sa mga taong tumulong po sa atin nung tayo po yung nangangailangan. Magpasalamat po tayo sa ating po mga employer. Magpasalamat po tayo sa ating katabi. Okay? Dahil naligo yan kanina. Sabi mo nga sir, buti naman naligo ka kanina. Ayan. Amen. Kahit hindi naligo, amoy mabango pa rin yan. Okay? Amen. So, we move forward in an attitude of gratitude. Bakit po? Napakaganda pong isa po ito sa tinuturo po sa atin ng Diyos na in everything give thanks. Na sa lahat ng bagay tayo ay magpasalamat. Tama po? Pasalamat po tayo. Kung hindi pa natutugon ng panalangin mo, magpasalamat po tayo sa ating mga, kahit po sa ating mga problema, magpasalamat po tayo dahil sa mga problema po natin, doon po tayo hinuhubog ng Diyos at patuloy niya pinalalaki ang ating po pananampalataya at pagre-realize sa Kanya pong kalakasan at sa Kanya pong biyaya at sa Kanya pong karunungan lamang. Amen? Pero hindi ko po alam kung ano po mga pinagdaraanan ninyo. Pero ako pinaniniwala, ang kinabukasan ninyo ay mas maganda kaysa sa kahapon ninyo. Amen. And we give worship, we give, we worship, we attend church, we study, we love because of our gratitude to our God. Amen. So, bakit po ba tayo nagpapasalamat? Of course, ang pasasalamat, ito po yung mag-aangat po sa atin because we believe that there is power in gratitude. Last time po, pinag-usapan po natin na ang marunong pong magpasalamat, bumababa po yung blood pressure niyan. Okay? At yung marunong pong magpasalamat, masarap pong matulog palagi. Okay? Amen? At yung pong marunong magpasalamat ay patuloy pong binibigyan ng marami pang blessing ng Panginoon. Amen? Kaya po palagi natin pinagdidiinan niya na tayo po ay dapat na palagi pong merong puso ng pasasalamat.
Okay? Hindi po tayo nagpupunta po dito para lamang pumapalakas, kundi tayo po nagpupunta, of course, in our services, number one, unang sa lahat, to worship and to give thanks to God. Amen? Kaya iba po sa inyo, pagod, pero naririto kayo lahat para magpasalamat. Amen? Iba sa inyo, inaantok, pero ngayon, ginigising mo sarili mo, gising-gising, para magpasalamat. Amen? And of course, there is dangers of ingratitude. Meron pong peligro pagka tayo po hindi po marunong magpasalamat. Ano po yun? Unang-una sa lahat, pag hindi po tayo magpasalamat, nabibilang po tayo doon sa mga kinamumuhian ng Diyos. Sabi po sa Bible, di ba, in the last days, people will be lovers of themselves, lovers of pleasure, and unthankful. Yung hindi na po marunong magpasalamat. Kaya po, palagi po natin dapat na practicein po yan. Practicein po natin yan araw-araw. Okay? Amen? Sabi mo nga, sige, sikil mo ng konting katabi mo, practicein natin yan araw-araw. Okay? So tonight po, we move forward by persevering in prayer. Napakahalaga po ba tayo po meron po panalangin? Okay? Sino po dito yung you want to move forward in life? Yung meron kang gustong marating sa buhay. Okay, of course, we all want to move forward in life. Nais po natin na magkaroon tayo ng promotion, nais po natin na magkaroon ng increase yung ating pong salary, yung ating pong savings. Nais po natin that one day, magkaroon po tayo ng mga sarili-sarili po nating negosyo, magkaroon po tayo sarili-sarili po nating mga bahay, mga sasakyan, mga pangarap. Marami pa po tayong marating na mga lugar na hindi lamang po tayo magtatrabaho, bagkus magbabakasyon naman tayo. Amen? We all want to move forward. Ayaw po natin na doon na po tayo palagi naka-stuck doon sa ating pong kinalalagyan. Nais din ng Panginoon na tayo po'y alisin doon sa lugar na ating pong kinalalagyan. Ako po'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil dahil po ang buhay ko po noon sa Pilipinas po, katira lamang po kami malapit sa release ng tren na pagka umuulan. Naku, kanya-kanya na pong dala. May dalang kaldero yung isang kapatid ko. Isa naman dala-dala yung batya. Yung isa dala-dala yung planggana dahil mas malakas pa po yung ulan sa loob ng bahay kaysa sa labas sa dami ng tulo. Okay? At yung pagka bumabaha sa labas, mas mataas pa yung baha sa loob po namin. Kasi di po ba sa Pilipinas ganyan, patong ng daan? Nung una yung bahay namin mas mataas kaysa sa daan. Kaya lang nagsemento hanggang sa yung bahay namin bumaba na, mas mataas pa yung kalye kaysa doon sa bahay. Pero nakakatuwa dahil inalis na po tayo ng Panginoon doon. Amen? Hallelujah. Ganun ka rin, inalis ka na ni Lord doon. Tama? Okay, amen. Yung buhay po natin, we can always look back. Balikan po natin yung kahapon para po magpasalamat sa kanya pong ginawa sa atin. Sino po dito yung marami na po naranasan na pagbabago na ginawa sa kanya ng Panginoon? Okay, amen. Tama po. Di po ba? Kung maalala po natin, 5 years ago, yung Facebook mo, di ba? Ako ba to? Hindi mo na makilala na ikaw yun dahil nagbago ka na ngayon. Tama? Okay. And then we can move forward by persevering in prayer. Alam niyo po, nais po ng Panginoon na tayo po yung manatili po palagi sa pananalangin. Ano po ba yung pananalangin? Of course, ang panalangin po is continuous communication with God. Ito po yung patuloy na pakikipag-usap po natin sa Diyos. Hindi lamang ito paghingi palagi. Okay? And then prayer is also a battle. Pagkat ikaw ay nanalangin, you are engaging yourself with a battle in the spirits. Okay? Sino po yung ating pong kaaway? Hindi yung katabi mo, okay? Yung kaaway po natin is si Taning, okay? Meron po siyang mga, sabi niya, we are not battling against flesh and blood, but against spiritual powers in the air. Okay? Yung pastor po, may kausap po akong pastor sa kahapon, meron po silang bisita. Ano po sila, graduate din po siya ng SOT sa Singapore. So bumisita po sila, nagkaroon po sila ng seminar, and then nakakwentuhan ko po siya. At sabi nga, meron talagang battle in the spirit realm. Okay? So sa Pilipinas po, ano po yung spiritual battle po natin doon? Hindi nyo alam? Katam. Hindi mo ba pag naroon ka, gusto mo na lang palagi kang komportable? Naano nyo po ba yun? Ako po, pag pupunta ako doon, gusto ko lang manood ng TV. Kahit wala ka namang gusto panoorin. Hindi po ba? Tama po ba? Ako lang yata nagsasabi ng totoo dito Okay? Hindi po ba? So, it's the same thing. Dito po, ano po yung problema po natin dito?
Gusto natin palagi, trabaho, 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 trabaho. Tama? Hindi po ba? Palagi po may laban. Kaya po it's very, very important for us to have a discerning spirit. Kinakailangan magkaroon tayo ng discernment, maramdaman po natin kung ano po talaga yung atin pong kinakalabang mga espiritu. And we can only win the battle by continuously persevering in prayer. Yung sa patuloy na pananalangin. Kaya yung mga panalangin ninyo na hindi pa natutupad, just continue to pray. Okay? Yung I believe ninyo, bago matapos ang taon, magkakaroon na ng katugunan yan. Basta tuloy-tuloy lamang po tayo. Amen? Hallelujah. Kaya, of course, we cannot, that's why we have to move forward by persevering in prayer. So, kumbaga sa nakabinbin na yan. Hinihanda na ni Lord yung mga panalangin mo. Hinihanda na ni Lord yung kasagutan sa lahat ng panalangin mo. Kaya sa Luke chapter 18 verse 1, sabi ito, one day, sabi ito, Jesus told his disciples a story to show that they should what? Always, and never give up. Okay, so tanong, why did Jesus teach his disciples? Bakit ba tinuturo ng Panginoon sa kanya po mga disipulo na dapat tayo palagi pong manalangin at huwag tayong mag-give up? Okay, bakit po? Kasi sa pananalangin ay it empowers us, nagkakaroon po tayo ng kapangyarihan na mas lalo pang mag-rely, na mas lalo pang dumepende sa ating pong Diyos. Dahil tayo gusto po natin yung tayo yung palaging nasusunod eh. Tama po? Minsan kaya po tinuturuan tayo ng Panginoon na palagi po tayo manalangin para hindi po tayo magdepende sa sarili po nating karunungan, hindi po tayo magdepende sa sarili po nating mga diskarte, hindi po tayo magdepende sa sarili po nating kalakasan. Kahit cute ka, minsan hindi nadidinig ni Lord ang prayer mo, okay? Ibig sabihin, dinidinig ni Lord ang prayer mo, kinakailangan lamang tayo ay magpatuloy na magpatuloy. Amen? Hallelujah. So, prayer empowers us to rely on God para sa Kanya pong guidance, sa Kanya pong paggabay, sa Kanya pong provision, sa Kanya pong kalakasan, sa pamumuhay po natin sa mundong ito. Okay? Sino po dito yung gusto niyo pa mabuhay kayo na mahaba? Sino po dito yung gusto ninyo marami pa kayong marating sa buhay po ninyo? Sino po dito yung gusto ninyong mahawakan ninyo yung mga hindi nyo pa nahahawakan? Okay, maapakan ninyo yung mga hindi ninyo naapakan. Okay, mabili ninyo yung mga hindi pa ninyo nabibili. Amen? Yung makapag-mission pa tayo sa lugar na hindi pa po natin nararating. Amen? Okay, amen. Hallelujah. And then throughout our life's journey. Kaya po palagi po sinasabi ni Lord na, sige lang, pray lang kayo ng pray. Huwag kayong mag-give up. Okay? Kasi po, alam nyo po, alam ng Panginoon that one day meron po tayo mga obstacles, meron po tayo mga pagdaraanan na kung saan na parang ayaw na natin. Okay? Di po ba? Lalo-lalo na yung parang dumating ka na rin sa buhay mo na parang wala naman nangyayari. Paikot-ikot lang. Okay? Pero sinasabi sa iyo ni Lord, sa iyo ngayong gabi, pagsubok lang yan. It's only a test. Okay? At pagka nalagpasan mo yan, tsaka na susunod-sunod na pagpapala ang darating sa buhay mo. Amen? Minsan po, ang pagsubok po, sige pa, napakam natin ng Panginoon. Minsan po, ang breaking po, minsan, dahan-dahan. Tik, 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 dahan-dahan. Minsan naman yung pagsubok ay biglaan, tug! So, ganoon din minsan sa pagpapala po sa atin. Okay? Minsan magugulat ka na lang, ano ba to? Sunod-sunod na blessing naman na dumarating. Hindi mo na malaman kung bakit. Hindi mo ba? At matatanong mo na lang si Lord, Lord, what shall I render unto thee upon all these benefits that you have given me? Ano ba maibibigay ko sa iyo, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga pagpapalang nararanasan ko ngayon? Amen? Hallelujah. Kaya sabihin sa kanila mo, maraming malaking parating si Lord para sa buhay mo. Okay? Amen. So, pag-aralan po natin, alam nyo po, meron pong parable na sinabi ang Panginoon, meron po siyang story na kinuwento about the persistent widow. Sabi po dito, sabay-sabay po natin basahin, there was a judge in a certain city who said, who neither feared God nor cared about people. Okay? So, marami pong ganyan sa mundong ito, hindi po ba? Na wala pong takot sa Diyos at wala rin po silang pakialam sa tao. Okay? At during that time, ang judge po noon ay hindi po nakaupo sa City Hall. Okay? Ang judge po noon ay nakaupo lamang po sa tent. Sa tolda. Okay? Ganun lamang po ang kanila pong settings. At meron po siya mga assistant. At yung mga assistant niya, bago ka dumating doon sa kanya, sa judge,
kinakailangan may lagay ka na. Okay? Yung judge nga, mukha nang ang lagay, pati yung kanyang assistant, mukha pa ring lagay. Okay? May mga kakilala ba kayong ganyan? Okay. Hindi po ba? And then, sabi dito, and then a widow of that city came to him repeatedly. Okay? Palagi po sa kanya pumupunta, paulit-ulit. So it's the same thing with us. Kung meron po tayong gusto sa Panginoon, patuloy lamang po tayong lumapit po sa Kanya. Patuloy lamang po tayong mag-church. Patuloy lamang po tayong manalangin. Patuloy lamang po nating angkinin ang Kanya pong mga magagandang pangako sa ating pong buhay. Repeatedly, ibig po sabihin, paulit-ulit. Okay? And then saying, give me justice in this dispute with my enemy. So ibig po sabihin, meron po siyang problema. At kinakailangan po niya ng justice. And then the next verse po, sabi ito, the judge ignored her for a while. Okay. Meron pong mga tao na minsan i-ignore lang kayo dahil wala kayong kakayanan, kayo ay mahira, wala kayong impluwensya. Hindi po ba? But one day, ay meron din pong mangyayari sa inyo. Yung mga taong nag-ignore po sa inyo noon ay hindi po kayo i-ignore. Kayo naman ay kayo ay kanila pong lalapitan one day. Amen? Hallelujah. Sabi kaya, in life, people may ignore you because you don't have money, influence, no chance to get what you want. Hindi po ba? Pero ang Diyos po ay napakabuti. Kaya po niyang gawing posible yung mga bagay na imposible. Yung mga bagay na hindi mo inaasahang makakamit mo, one day ay makakamit mo rin. Amen? Hallelujah. But with God, even when you don't have money, alam niyo po, sa Diyos, kahit na po wala po tayong pera, wala po tayong influensya, wala po tayong posisyon, but as long as you believe in Him, pero kung basta ikaw ay naniniwala sa Kanya and you are persevering in prayer, you'll be surprised that one day, breakthrough will be coming into your life. Amen? Hallelujah. Healing will be coming. Amen? Provision will be coming. Okay? Your boyfriend will be coming. Amen? And things that is impossible before will be impossible and will become a reality. Amen? Hallelujah. Alam mo po, praise God. Meron po missionary doon sa China. Missionary po, talaga po missionary po sila. So nag-mission po sila sa China, nakapag-work po sila sa coffee shop, mag-asawa po sila. And then, nag-work sila, and then nag-share sila ng word of God. Hanggang sa merong isang Chinese, sinumbong sila. So, nung sinumbong sila, so aaresto na sila, pero ang nakakatuwa nun, pinagtanggol sila ng employer nila na American. Okay. Ay, hindi hindi yan nag-share. Ibig sabihin, pinagtakpan niya. And then, one day, yung American, umuwi ng Amerika. Okay, muntik ko naman sa akin, Pilipinas. Okay, Amerika. Punta siya na Amerika, and then pagkatapos nun, meron po siyang medical check-up. So, I don't know, hindi ko alam kung baka po meron na pong diferensyahan yung kanya pong katawan. Kaya nag-email po siya sa mag-asawa. Sabi niya, hindi na ako babalik ng China. Sabi niya, kaya yung coffee shop sa inyo na. Amen. Hallelujah. Kaya, sino kaya dito yung one day, mabibigyan ka rin ng coffee shop na kahit na hindi mo pinaghirapan ay mapapasayo. Amen? Hallelujah. Kaya po wala pong imposible sa Panginoon. Basta, ikaw ay patuloy na nagsaserve sa Kanya, ikaw ay Kanyang bibigyan ng mga milagro sa iyong buhay. Okay? Yung pong pinakamayaman sa Sorsogon na pinuntahan po namin, dati lang po nag-vulcanize. Kasi imagine, ganun lang po kahirap. Pero ngayon, siya po yung number 1 na supporter nung church dun sa pinakamalaking church sa Sorsogon. Nagkaroon po siya ng resort. Okay? And then marami po siya mga project. Ibig sabihin, naging multimillionaire po siya sa pagsunod lamang po niya sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin sa katabi mo, kaya ikaw sunod ka lang ng sunod, wag ka nang titigil. Okay, amen. So, actually, hindi ko po na-meet yun, pero ang dami na po niyang napag-aral. Okay? Ang nakakatuwa, ang nakakalungkot minsan, yung mga pinag-aral mo, minsan tumataas, lumalaki ulo. Sabi mo, buti na lang, hindi lumalaki ulo mo. Okay? Hindi po ba? Pagkatapos pag-aralin, okay, nakaka-graduate na, naging engineer na, tapos hindi na mautusan. Sabi, engineer na ako, utusan mo ako. Okay. Hindi mo ba? So dapat po ay palagi po tayong magpakumbaba. Okay?
Amen. Huwag po natin kalimutan yung mga taong tumulong sa atin during the past. Okay? So, kahit na po hindi po uso yung utang na loob, pero ang mahalaga po nung palagi po tayong tumanaw ng pasasalamat. Palagi po tayong magpasalamat po sa kanila. Amen? And then Luke 18:5, but this woman is driving me crazy. So, meron po ako tanong dito. Ano po? Ang tanong ko, yung judge ba po pwede po ba nating maihalin tulad sa ating pong Diyos? Hindi eh. Di ba? Dahil He's no fear of God and He doesn't care about people. So, ibig ko sabihin, maaring yung judge nito, since this is a parable, pumasok na po sa isip ko that maybe this is yung kaaway po natin. Di ba? And I declare na pagka ikaw ay nagpatuloy ng pananalangin, yung kaaway natin, si Taning, at ang kanya pong mga demonyo ay masisira ang ulo. Sa patuloy po natin pananalangin. Amen? Hallelujah. Sabi niya, and I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant request. Kaya yung ating pong kaaway, mapapagod yan ng kapipigil, ng kabablangka ng lahat ng ating pong mga blessing. At one day, bibigay din yan at lahat ng kanya pong mga ninako sa atin ay ibabalik niya sa atin ng 7 times 7. Amen? Hallelujah. Kaya persistency will drive Satan crazy. Okay? Kaya huwag kang tumigil ng pananalangin. Okay? Alam nyo, ano pong dahilan sa inyo? Bakit po kayo tumitigil ng pananalangin? Ano yun? Hindi nasasagot. O minsan di pa nakikita yung resulta. Nag-pray kanina, gusto may resulta na ngayon. Okay. Amen. Nag-offering, sabi, give and it shall be given unto you. Kabibigay mo pa lang ng offering and then you're So, ibig ko sabihin, God is molding us out, molding our character. Okay? Unang-una, minomold ng Panginoon ang ating pong character. Bago po niya ibigay yung ating kanya pong provision, yung ating pong mga pinagpipray. Okay? Mas mahalaga po sa kanya na mabago muna ang iyong mga pag-uugali. Okay? Umaba yung ating pong pasensya. Mawala yung ating pagiging mainipin, yung ating pagiging matatampuhin, yung ating pagiging bugnutin, yung ating pagiging magagalitin. Okay? Amen. So, ba't tinitingnan mo yung katabi mo? Okay? Hindi ba? So, God is more concerned with our character than with our comfort. Mas gusto po niya na tayo po ay maayos ang ating pong character bago po yung ating pong pagpapasarap sa buhay. Okay? Kaya po in Luke 86, and the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Okay? So sa buhay po, palagi po tayong may lesson. Okay? Kung nasaktan ka na, huwag mo nang ulitin yung ginawa mo. Kundi masasaktan ka uli. Kung naloko ka na, huwag ka na magpaloko uli. Okay? Kundi masasaktan ka uli. Tama? Kung nautangan ka na at narariyan na tumakbo ka na, umalis ka na, umiwas ka na. Okay? Dahil baka mautangan ka uli. Okay? So learn a lesson. Lagi po tayong meron natututunan lesson sa buhay. Amen? At hanggat hindi po tayo natututo sa ating pong mga lessons, sa ating pong mga aral sa buhay, balik tayo ng balik uli doon. Hindi tayo makaka-move forward. Tama? Kaya yung po mga lesson po natin, dapat ay atin po yung siniseryoso. Okay? Amen po? Okay, so sabi niya, learn a lesson from this unjust judge. Okay? So, and then next verse po, even he rendered a just decision in the end, so don't you think God will surely give justice to His chosen people? Okay, sino po yung mga pinili po ng Diyos dito? Amen. You will get your justice, you will get your answered prayer, you will get your healing, you will get your provision, and you will get your breakthrough. Amen. Bakit? Ang Diyos ang nangako that He is your chosen. Kayo ay pinili ng Diyos. Amen. Who cried out to Him day and night, will He keep putting them up? Ibig sabihin, itataboy ba kayo ni Lord pagka kayo ay palagi po nananalangin sa Kanya? Kung ang Kanyang anak ay hindi nga po niya ipinagkait sa atin, ang panalangin nyo pa kaya ang Kanyang ipagkakait po sa inyo, which is very, very easy lang naman po sa Kanya. Amen? Kaya hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi mo kay Lord, sabi mo sa katiba po, hindi tayo pababayaan ni Lord. Okay. So ano po yung ating pong lesson? Ang lesson po natin, mga kapatid, persevering prayer involves consistency. Okay, medyo gasgas na po yung word na consistency. So dapat po ay meron po tayo natututunan. Pagka sinabing consistency, repeatedly, paulit-ulit. Okay? Bakit po?
Kasi po, sa paulit-ulit pong mga bagay, doon po natin na ma-master ang isa pong bagay. Tama po. Yung trabaho po natin, nagagawa na po natin yan na hindi na po natin tinitingnan kung ano yung mga instructions po natin. Tama? Kung ikaw ay room attendant, automatic yan. Unang-una mong gagawin, siyempre, buksan mo yung pinto. Okay, kundi, hindi ba? Buksan mo yung pinto. And then, ewan ko kung ganyan ang sa ibang mga hotel, pero nung nag-work po ako sa hotel, diretso kagad, buksan ang mga kurtina. Tama ba yon? Okay, and then check-in muna kagad kung may mga naiwan na mga gamit. Okay, mga lost items. Okay, o kaya, and then unahin mo na muna yung mga basurahan. Tama po? So, meron pong order, pero nung una, kakapaka-paka, ano bang gagawin ko dito? Di ba, pawis na pawis ka na. Pati yung basahan na ipupunas mo na sa pawis mo dahil hindi mo malaman kung ano yung gagawin, di ba? Pero, since you keep on doing it, na-orient ka na, nakabisado mo na yung gawain. Tama po? So it's the same thing with our Christian life. Dapat po, meron po tayong palagi pong natututunan. Otherwise, kung wala po tayong natututunan, magme-menopause ka na, hindi ka pa nakakaalis dyan sa pinakaupuan mo. Amen? Okay. So once again po, persevering prayer involves consistency. Dapat may repeatedly, paulit-ulit, hanggang sa maging habit po natin yan. Okay? Kaya our lives are not shaped by occasional actions. Tandaan po natin, ang buhay po natin are not shaped by occasional action, but rather by the consistency of our actions. Okay? So sa madalit salita, we have to create a winning habit. Dapat makakreate po tayo ng habit na kung saan ay makapagbibigay sa atin ng kalusugan, makapagbibigay sa atin ng that one day ay magiging dahilan para marating po natin ang nais ni Lord na marating po natin. Okay? Kaya po sa Ephesians 6:18, ano po ang kailangan po natin gawin? Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Ibig sabihin, sa lahat ng okasyon. Kaya kumakain ka, mag-pray ka. Di po ba? Merong may funeral, mag-pray ka. Merong birthday, mag-pray ka. Lahat ng okasyon, dapat tayo ay palaging nananalangin. And then, always, stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Okay? Bakit po? Kasi po, ang tinatarget po palagi ng kaaway ay ang katulad mo. Yung katabi mo, target yan ng kaaway. Yung nasa likod mo, target yan ng kaaway. Yung nasa harap po, target yan ng kaaway. Di ba ba? Tayo po ay target po ng kaaway. Kaya po, we have to pray for one another. Magbantayan po tayo sa pananalangin. Marami na po tayong mga kasama noon na hindi na po natin nakikita dito. Let's pray for them. Tama? Kasi po, yung iba ay nadapa, iba po ay they keep on struggling. One thing na nangyayari mga kapatid, na pagka ikaw ay nalayo sa church, napakahirap na bumalik. It's not easy. Unang-unang sa lahat, ang daming kasinungalingan ng demonyo na inilalagay sa isip mo. Iniisip nun, ang iniisip nun, huwag ka nang mag-church. Pinag-uusapan ka dun. Naanin nyo na po ba yan? Okay, hindi po ba? And then, ano po yung sinasabi ng kaaway? Hindi ka natanggap doon. Di ba? Rejected ka na doon. Pero kasinungalingan po ng kaaway yon. Amen? Pagka nadapa ka, dapat bumangon ka. Okay? Kung hindi tayo dapat na tumakbong palayo sa Panginoon, kundi bagkos dapat tayong tumakbong palapit po sa Kanya. Okay? Amen. Kaya po, sabi mo, kailangan ko ang panalangin mo. Okay, we need our prayers. Okay? Ako rin po, kailangan ko ng panalangin ninyo. Kaya sabi ni Apostle Paul, ito rin ang nire-request ko sa inyo, sabi doon, and pray for me too. Panalangin nyo rin po ako. Ask God to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan that the good news is for Jews and Gentiles alike. Na ang mabuting balita ay hindi lamang po para sa ating mga Pilipino, bagkos ito ay para sa lahat ng tao. Ito po ay maibahagi po natin ng walang takot at wala pong pag-aalinlangan. Okay? And then lastly po, persevering prayer means waiting for God's timing. Ay, meron pa pala isa. Di po ba? So, intay-intay lang po tayo. Iba po ang orasan ng Diyos sa orasan po natin.
Tayo po, gusto po natin microwave. Okay? Pero ang timing ng Panginoon ay slow cook. Okay? Okay? So, ano po, bakit, bakit po tayo kinakailangan maghintay? Because God wants to develop patience in us. Nais ng Panginoon na mag-develop po yung ating pong humaba, ang ating pong pasensya. Bakit po? Impatience, ano po nangyayari? If we are impatient, impatience leads us to frustration. Di po ba? Pagka madali ka mainipin, dabog ka ng dabog. Ang tagal-tagal naman ng bus na yan. Di po ba? Samantalang ikaw tong may dahilan, kaya late ka palagi. And then, you're very impatient. And then, impatience leads to disappointment. Di ba? Ang dali po tayo nadidisappoint pagka tayo po ay walang pasensya, walang paghihintay. And then, ano pa po nangyayari? If we are impatient, nagkakaloko-loko na po yung ating po mga desisyon sa buhay. Parang si King Saul. Si King Saul, siya po ay hari, inanoint, pero ginawa rin po niya pati yung trabaho ng mga pari. Ginawa niya yung trabaho ni Saul. Kaya ang nangyari ay he put a curse on himself. Nailagay, para po niyang iniligay niya yung sumpa sa kanya pong sarili. Nawala po siya sa kanya pong pagiging hari. And then at the same time, kung ano-anong mga espiritu ang umanib po sa kanya. Okay, mabuti yung katabi mo, wala nang sanib ngayon yan. Amen? So, lumayas na lahat ng mga sanib niya. Okay? And then always remember that God's timing is different from ours. And then God's timing is always perfect. Palagi pong perfecto ang timing ng ating po Panginoon. Okay? Hindi po siya nadidelay. Okay? Hindi to, and then what is the purpose of waiting? Ano bang dahilan? Bakit po tayo naghihintay? Unang-una sa lahat, tayo po naghihintay para po mas lalo pang lumalim ang ating pong pagtitiwala po sa kanya pong katapatan. Okay? Kaya po, alam niyo po, this church is also a result of our persevering prayer. Noon po, yung one-step church. Kakatuwa po yung church na pinanggalingan po namin eh. One-step church. Unang hakbang, nasa CR ka na. Isang hakbang, nandoon ka na kagad sa exit. Isang hakbang, nandoon ka na kagad sa sanctuary. Okay? So, purihin ng Diyos. We pray for this church. Lord, we want a church na nasa San Malo area din. Okay? Di po ba? Nasa San Malo area din. And then, after a while, kasi po, by that time, palagi po kami napupulis. Sabi mo, nag-worship ka, palagi may kumakatok na pulis. Kaya si Sister Estela, stress no. Ay nako, hanap na tayo ng church. Okay, kaya po ay God really answers prayers. Okay? And then after that, kala po namin, uy, answered prayer tayo. Di ba? And then, hindi po namin nakita yung kasunod na problema. Ano po yung kasunod na problema? Tanong niyo ako. Pagbabayad. Yung maliit, kayang-kaya. And then, biglang lumaki. Haba, laki rin po ng bayarin. Hindi po ba? Pero ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Pagka meron siyang ibinigay na vision sa'yo, He will give you the provision. Kaya kung ano man ang mga vision na binibigay sa ng Lord, huwag kang matakot. Okay? Humakbang ka pa lamang sa pananampalataya and one day mararating mo yung mga bagay na pinakikita sa iyo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Noon po, nangangarap lamang po kami, makarating po ng iba't ibang mga bansa, kahit po sa Asia, but God exceeds our expectation. Hindi po ba? We've been to 26 countries, not cities, ha? Okay? Kaya po, I also declare that one day, makakarating din kayo doon sa mga lugar na napuntahan po namin na sana ay mas marami pa ang marating po ninyo. In the name of Jesus. Amen? Hallelujah. Praise God. And then, kaya po, let's continue to depend on God. Patuloy lamang po tayo magdepende sa Kanya pong mga pangako. Patuloy lamang po tayo ng tuloy-tuloy na panalangin. Okay? Sino po dito yung palagi po nananalangin? Ayan, amen. Okay, yung iba tuwing kakain lang, nananalangin. Okay? Tapos hawak-hawak pa yung kutsara tinitor. Amen. Hindi ba lang? Hindi po ba? And then, always persevering prayer never gives up easily.
Okay? Kaya kung if we really want to pray, kung gusto po natin na meron po tayong marating, wag po tayong mag-give up. Wag po tayong mag-give up ng pag-church, wag po tayong mag-give up ng ating pagbabasa ng ating pong Bible, wag po tayong mag-give up ng ating pong pananalangin. Okay? Kasi po yung pong mga nag-give up, wala po nararating sa buhay. Okay? Tama? Yung pong hindi po nag-give up, yung tuloy-tuloy lang, sige, laban. Di ba? Pagod, nasa church. Nasa kondisyon, nasa church. Kumain, nasa church. Hindi kumain, nasa church. Di ba? Pagod, nasa church. Malakas, nasa church. Nangihina, nasa church. Di ba? Ibig sabihin, palagi pong nasa presensya ng ating po Panginoon. Di ba? Sabi po doon sa widow, He came repeatedly. Siya ay paulit-ulit bumabalik. Okay? So it's the same thing with us. For us to go to places where we've never been, makarating tayo sa lugar na hindi po natin napunta, makamit po natin yung ating po nakakamit, ay maranasan po natin yung mga hindi pa po natin nararanasan. Of course, we have to keep on doing the things that God wants us to do. Okay? And then, ang number one, sinabi ng ating po Panginoong Hesus, doon po sa verse 1, always pray and don't give up easily. Amen? Hallelujah. So, ano po nangyayari doon po sa nag-give up easily? They miss opportunities. Napakarami po mga opportunities na kanila pong nami-miss. Okay? And then, they miss success in life. Just imagine, nakatatlong hakbang ka na. Huminto ka pa. Nandiyan na lang. Ako na. Di ba? Balik na lang uli ako. So, hindi ba narating yung dapat na marating mo? Okay? Para yung nag-swimming doon sa may Bataan. Sino pa yung taga-Bataan? Ayan. Nag-swimming siya, papunta siyang Luneta. Okay? Di po ba? Nung makita niya na yung ilaw, ay, malayo pala. Bumalik na siya sa Bataan. So dapat ay narating niya na po yung Luneta. Okay? Amen? Kaya po, sometimes we just keep on keeping on. Magpatuloy lamang po tayo. Never give up. Okay? Okay, so, and then those who give up easily, ano po nangyayari po sa kanila? Their life is full of regret. Nagkakaroon po sila ng panghihinayang o pagsisisi. Dahil bakit kasi hindi pa ako nagtuloy-tuloy noon? Di ba? Maayos na sana ang buhay ko. Bumabait na sana ako. Huminto pa ako. Ayan tuloy, tumutubo na may buntot ko. Cancel. Okay. Amen. And then those who give up easily, ano po nangyayari? It weakens ability to bounce back from challenges in life. Okay? Nawawala po yung ating pong resilience. Ibig sabihin, dapa ka, hindi ka na makatalbog, hindi ka na makaahon uli. Bakit? Kasi you are pabago-bago isip at hindi ka you give up so easily. Okay? Kaya po yung nagpapatuloy palagi, sila po yung kahit na po nadadapa, nakakaahon uli. Sila po yung kahit na bumagsak ng 1,000 beses o 7 beses, nakakatayo uli. Okay? Why? Because they never give up easily and they keep on persevering in prayer. Okay? Kaya po, in Luke 18:8, sabi nito, I tell you, He will grant justice to them quickly. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, every time that we keep on persevering in prayer, magugulat ka na lang, bigla-bigla, meron ng katugunan ng ating Panginoon. Sasagot na siya sa lahat ng mga pinapanalangin mo. Amen? Hallelujah. Magugulat ka na lang. Hindi mo na pala kinakailangan maghintay na napakatagal. Sabi dito, He will grant justice quickly. Bibigyan ka ng Panginoon ng mabibilis na katugunan sa lahat-lahat ng iyong mga panalangin. Amen? Hallelujah. Kaya, hindi mo ba? So, ibig mo sabihin, sinusubukan lang pala tayo ni Lord. Di ba sabi niya, always pray and never give up easily. Huwag po tayong bumigay kaagad. Yun pala, inihahanda na ng Panginoon ang lahat-lahat ng ating katugunan sa lahat ng ating mga panalangin. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ready na tayo. Ayan. Okay. Amen. So, ngayon po, yung pong kasunod na verse po nito, meron pong katanungan ng Panginoon. Sabi niya, when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith? So, maaari po nating equate yung faith sa persevering prayer.
Di po ba? Maaari pong maging isa lang, maging ano po niya eh. Ang equivalent po ng faith ay ang persevering prayer. Amen. So sino po kaya dito yung pag dumating ang Panginoon ay naririto, may pananampalataya at nananalangin pa sa Kanya? Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand up. Hallelujah. Praise God. Panginoon, we just pray na matagpuan mo ang bawat sa puso amin, O Diyos, na sumasamba sa iyo, nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, nananalangin, O God. And always having, Lord God, an open communication with you. Panginoon, please forgive us. Dahil minsan, ang pananalangin ay aming pong kinatatamaran. Minsan, nananalangin lang kami pagka kami ay may kailangan. Pero sa gabing ito, Panginoon, muli mo kaming tinuruan, muli mo binuksan ang aming pong isipan. Sa bawat araw, na dapat kami ay palagi nananalangin. And we should never give up. Lord, allow your Holy Spirit, O God, to empower us, to anoint us, that in every situation of our life, we will keep on praying, keep on trusting you, keep on waiting for your promises, Lord God, to manifest in our lives. Forgive us, Lord, for our busyness. Sa amin pong masyado kami naging abala sa mga bagay, O Diyos, na di naman dapat na pagkaabalahan po namin. Empower us once again, Lord God, that prayer will become our priority. Paggising pa lamang sa umaga hanggang sa pagtulog po namin, ikaw ay aming pong maalala. Ikaw ay aming mapasalamatan. Ikaw ay aming mabigyan ng kaluwalhatian. And Lord, tonight, oh God, as we sing this song, may your anointing, Lord God, fall upon each and every one of us, that we will always persevere in prayer and will never give up easily.